Me Amour Tales presents Our Matchmaker's Son, written by Clover Daffodil. He's back. Bulong ni Amara sa sarili. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na hawak ang phone at hindi mapigilan ang ngiti at saya sa puso habang binabasa ang mga tabloid tungkol sa ex niyang si Lucas. Kalat ang mukha nito sa social media matapos ma-feature bilang isang matagumpay na entrepreneur at bagong CEO ng isang prestihiyosong kumpanya na nagmamay-ari ng mga sikat na apps, kabilang ang trending mobile games at tanyag na dating platforms. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kaibigan niyang si Danny. Bitbit ang laptop nito. Lumapit ito sa kanya. "Amara, nakita mo na ba to?" Tanong nito. Iniharap ang screen ng laptop sa kanya kung saan nakadisplay ang isang tabloid na nag-highlight ng pagbabalik ni Lucas sa Pilipinas. "Nakita ko na." Malamig niyang sagot. Pilit na itinatago ang excitement. "Ay, boring naman ang reaksyon mo." Napabusangot si Danny. "Ano naman kung bumalik siya?" Aniya saka itinuon ng atensyon sa laptop kung saan siya gumagawa ng isang graphic design para sa kliyente. Umupo si Danny sa tabi niya. "Wala ka bang planong sabihin sa kanya na may anak kayo?" Bulong nito. Napabuntong hininga siya. "Danny," hinarap niyang babae. "Bumalik man siya o hindi, walang magbabago ron. Ang buhay ko ay buhay ko, at ang buhay niya ay buhay niya. Wala na kaming pakialamanin sa isa't isa. Umalis siya para tuparin ang pangarap niya, at naiwan ako para akuing mag-isang anak ko." Napangiwi ang kaibigan. Tila hindi sang-ayon sa kanya. "Ang unfair naman kasi nun. Yung ama niya nagtatamasa ng komportabling buhay. Nagpapakasasa sa limpak-limpak niyang pera. Habang kayo ritong mag-ina. Hep-hep?" Itinaas niya ang kamay para patigilin ito. "Ayokong malaman niya na may anak kami. Baka mamaya agawin niya pa sa akin si Liam. Baka dumaan pa kami sa korte at magkaroon siya ng karapatan sa anak ko. Hindi, ayoko." Madiin niyang sabi. Iniisip na agad ang posibleng kalalabasan oras na malaman iyon ng ex niya. Tumangutango si Danny. Mukhang naiintindihan na ang punto niya. Kung sa bagay, tama ka riyan. Ilang taon na rin ang lumipas. Baka may asawa na yon at wala ka na talagang puwang sa puso niya. Malungkot na sabi nito. Hindi niya naiwasang masaktan. "Pero ang akin lang naman, what if ikaw pa rin talagang gusto niya? O diba, complete family na, happy ending? Natupad na ang pangarap ni Liam na magkaroon ng ama." Dagdag nito. Naisip niya rin ang bagay na yon, na kung posibleng ang siya pa rin ang gusto ng lalaki, handa siyang sumugal, alang-alang sa kapakanan ng anak niya. Pero ibang tao na sila ngayon. Marami nang nagbago. Antas sa buhay, katayuan at mga prioridad nila. "Bahala na kung anong mangyari. Basta akin si Liam." Sagot niya habang itinutuloy ang ginagawa sa laptop. "Paano kung bigla kayong magkita?" Tanong nito. Di iiwasan ko siya." Paano si Liam? Malapit ng birthday nun. Alam mo naman na isa lang ang wish nun bawat taon." Sinilip niya ang kalendaryong nakasabit sa pader. May 8 na ngayon, so May 21 pa ang birthday ni Liam. Kaya may 2 linggo pa para maghanda. Yun nga ang iniisip ko Mag-hire ka kaya ng lalaki na magpapanggap na ama niya? Excited na suhestyon ito. "Ha? Ayoko nga." Agad niyang tanggi. Kalukuhan yun. May kinalikot ito sa phone. Tila may iniisip na bagong ideya. "Ito yung sikat na app ngayon na naproduce mula sa kumpanya ni Lucas. Love Spark." Ani Danny. Hinarap dito sa kanya ang screen ng phone. Umarko ang isang kilay ni Amara. "Try mong gamitin to. For sure marami kang mahanap na bagets." "Ayoko." Sagot niyang napapailing. "Hay, akin na nga yung phone mo?" Naiinis na sabi ng kaibigan. Kinuha nito ang cellphone na nakapatong sa mesa at ito na mismo ang nag-download ng app para sa kanya. "Bahala ka, hindi ko gagamitin yan." "Gamitin mo. Sige ka, magagalit ako." Anito ngunit halatang hindi naman seryoso. "O ayan, tapos na. O siya, uuwi na ako." Tumayo na ito. "Makikipag-call pa ako sa lalaking nakamatch ko sa Love Spark." Dagdag nito na halatang kinikilig. "Mag-iingat ka riyan. Baka modus yan Babala niya. "Imposible." Sagot ni Danny bago tuluyang umalis.
Napailing na lang si Amara. Hindi maiwasang isipin ang mga sinabi nito. Ni minsan ay hindi niya naisip na ipakilalang anak sa ama. Pero ngayon na bumalik ito, parang lumiit ang mundo para sa kanilang dalawa. Natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Ilang minuto pa siyang nanatili sa harap ng laptop para magtrabaho. Nang sumapit ang 12 o'clock, ay tumayo siya at nag-unat-unat. Tinungo niya ang sala kung saan madalas maglaro si Liam. Liam! Tawag niya nang hindi makita ang anak sa sala. Liam? Nasaan ka? Yeah! Napasigaw siya nang biglang sumulpot si Liam sa harap niya. Mommy, I got you! Tumawa-tawang sambit nito. Nasapo niya ang dibdib. Liam, gusto mo bang atakihin sa puso si Mommy? Kunwaring nagtampong sabi niya sa anak. No, Mommy. Mabilis na umiling si Liam. Sorry, Mommy, I won't do it again. Sinsero nitong sabi. Umupo siya para pantayan ng anak. Talaga? Ilang beses mo na nga bang sinabi yan? Umakto si Liam na nagbibilang gamit ang mga daliri bago tinaas ang isang daliri. Anong isa? 3 kaya? Halika nga rito. Kiliti power! Kiniliti niya ang anak sa tagiliran. Mommy, stop! Hindi na po mauulit, Mommy! Sabi nito habang nakikilitay nagpupumiglas. Tumigil naman siya agad at tumayo na. Okay, let's stop na. Magluluto na ako ng tanghalian. Nagtungo siya sa kusina at sinundan siya ni Liam na mukhang gusto pa siyang panoorin habang nagluluto. Mommy, can I interview while you cook? Tanong nito habang winawagayway ang mga paa sa ere dahil hindi abot ang sahig mula sa upuan. Napapailing na lang siya sa tuwing nagsasalita ito. Namana pa talaga sa ama ang pagiging English speaking, kahit halos Tagalog naman siya kapag kausap ito. Sige, basta behave ka lang dyan sa upuan ha? Sagot niya habang naghihiwa ng mga sangkap na lulutuin. Ano pong type niyo sa lalaki? Nagtatakang tiningnan niya ito pero sinagot niya pa rin. Siyempre, gwapo. Simple niyang sagot. Mommy, hindi po ba dapat mabait at may good personality? Yun po dapat ang hanapin niyo sa lalaki. Kasi ang muka, kumukupas po yan. Natawa siya. Mature at matalino na ito sa murang edad. Hindi na bago sa kanya ang pagiging prangka nito at pag-express ng sariling opinyon. Tama ka riyan. Kaya ikaw, kapag nasa tamang edad ka na, yung mabait at may good personality ang hanapin mo ha? Opo, okay, next question. Napangiti siya, na-excite sa susunod na tanong nito. Ano pong preference niyo pagdating sa personality ng isang lalaki? Seryosong tanong ni Liam. Pinaghalo-halo niya ang mga gulay, karne at pampalasa sa kumukulong tubig. Habang hinihintay maluto, ay umupo siya at hinarap ang anak. Para sa akin. Matagal siyang napaisip. Gusto ko sa lalaki, syempre yung mahabang pasensya, soft-spoken, family-oriented, mabait, mapagmahal, hindi nananakit, maalaga, marunong magluto, at nagbibigay ng emotional support. Mahaba niyang sagot at nag-iisip pa ng idadagdag. Mommy, are you looking for a perfect guy? Seryosong tanong nito. Natigilan siya at maya-maya'y natawa. Siguro nga, pero walang ganon. Hahanapan ko po kayo ng ganon. Kumpiyansang sabi ng anak niya. Kinurot niya ang pisngi nito. At saan ka naman maghahanap ng ganon, Aber? Secret. Agad nitong sabi. Oh, sumisikreto ka na sa akin ngayon ha? Pinag-cross niya ang mga braso at umiwas ng tingin. Kunwaring nagtatampo. Hanapan ko po kayo na magiging partner in life para meron na po kong daddy. Masayang sabi nito. Agad siyang napatingin sa anak. Liam. Dumaan ang sakit sa mga mata niya habang tinitingnan nito. Nakangiti si Liam, pero bakas ang pangungulila sa pagmamahal ng isang ama. Anak, napag-usapan na natin to, di ba? Pero mami, lahat po ng mga classmate ko may daddy. Gusto ko rin po ng daddy. Hindi mo lang ako, mami. Daddy mo rin ako. Ngumiti siya ng pilit. Umiling ito. Mami, I want a daddy please. Pakiusap nito. Pinagdikit ang mga palad at nagsusumamo ang mga mata. Mariin siyang umiwas ng tingin. Pag-iisipan ko anak. Wala sa loob niyang sagot. Saktong kumulo na ang ulam, kaya tumayo siya at pinuntahan iyon.
Tahimik silang nagtanghalian. Hindi na niya sinubukan pang buksan muli ang usapan tungkol sa ama nito. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na sa kwarto si Liam at nagpaalam na maglalaro ng offline game sa cellphone niya. Siya naman ay nanatili sa kusina para hugasan ang mga plato. Nang matapos siya, ay pinuntahan niya ang anak. Liam? Tawag niya rito. Nakita niyang tulog ito. Mahigpit na yakap ang bolster pillow. Nilapitan niya ito at kinumutan. Napansin niyang nakapatong ang phone sa tabi nito. Kinuha niya ang cellphone at biglang umilaw yon. May natanggap siyang notification mula sa isang hindi kilalang app. LoveSpark? Teka, ano to? You have a new match on LoveSpark. Someone is waiting to get to know you better. Anang notification. Nagtataka niyang klinik ang notification. Bumungad ang isang convo. Kung saan napag-usapan na magkita sa isang cafe. Walang dudang anak niyang may gawa niyon. Pilit niya nalang inintindi na dala iyon ng kagustuhan ng anak niyang magkaroon ng ama. Tinawagan niyang kaibigang si Danny at sinabi rito ang ginawa ni Liam. What? Hala! So, nakikipagkita ka ba? Bulalas nito mula sa kabilang linya. Siyempre hindi. Mamaya modus yun. Makipagkita ka. Nasa public naman kayo at saka sasamahan kita. Mahaba siyang napabuntong hininga. Ibabla ko ng taong yon. Grabe, lantad na lantad pa yung mukha ko sa LoveSpark. Bakit ba kasi ako pinasahan ng ganon? Hindi niya na alam kung kanino siya maiinis. Sa pagiging pabaya niya ba nahayaan lang ang anak na panayhiram ng phone niya? O sa kaibigan na nag-download ng dating app? Sorry, hindi ko naman kasi alam na mangyayari yan. Basta, hindi ako makikipagkita. Ganito na lang, nakipagkita ka. Kapag hindi mo tipo, reject on the spot. Sasama ako para may backup ka kapag manyakis pala. Napaisip siya. Pero sino magbabantay kay Liam? Isasama ko siya habang nakamasid sa inyo. Di ba nga ayaw ni Liam sa taong ayaw mo rin? Mas okay na makita niyang hindi mo bet yung lalaki. Tumangutango siya. Sang-ayon sa ideya nito. Sige, bukas ha? Kinabukasan, walang siglang nag-ayaw si Amara. Si Danny pa ang pumili ng isusuot niya. Isang above-the-knee floral dress. Bumagi naman yun sa kanya, kaya wala siyang reklamo. In-straight pa nito ang buhok niya at nilapatan siya ng light makeup. Mommy, you're beautiful! Puri ng kanyang anak. And you're so handsome. Balik niyang sagot sa kapinanggigilan ang pisngi ni Liam. Tara na? Yaya ni Danny. Kailangan ba talagang kasama kayo? Ay ako naman mag-isa eh. Aniya, hindi pa rin buo ang loob na kitain ng lalaki. Pwede siyang hindi na tumuloy at i-block ang lalaki, pero hindi niya yun magagawa kung sasama pa ang dalawa. Nakapamewang si Danny at hinarap siya. Bodyguard mo kami, baka mamaya miyembro pala ng sindikato yun. Kaya nga dapat na hindi na tayo tumuloy. Hinila ni Liam ang damit niya. Mami, halika na po, baka nandun na yung lalaki. Wala na siyang nagawa, kahit anong pigil niya ay magpupumilit pa rin ang kanyang anak. Mas nanaisin na lang niyang mapangitan ng lalaki sa kanya para i-reject siya on the spot. Baka sa paraang yun ay maawa ang anak niya at tumigil ng maghanap ng daddy. Ilang sandali lang ay bumiyahe na sila papunta sa restaurant na napag-usapan. Pumuwesto siya sa pinakalikod na table, habang ang dalawa ay nasa bandang gilid sa kabilang bahagi. Ani mo yung mga spy na minamatsagan siya. Naghintay lang siya ng ilang minuto, hanggang sa maramdaman niyang may lalaking tumayo sa gilid niya. Nilingon niya ito, at muntik na siyang mahulog sa upuan nang makita ang mukha ng lalaki. Lucas? Bulong niya. Hinila nito ang upuan sa harap niya at umupo. Ikaw ang kamatch ko sa LoveSpark? Hindi makapaniwala niyang tanong. Nalamig siya sa kinauupuan. Imbes na sumagot, ay kinuha nito ang phone mula sa bulsa ng pantalon at parang may tinawagan. Biglang tumunog ang phone niya at nakatanggap siya ng tawag mula sa lalaking kamatch niya sa app na iyon. That answers your question. Wow, I was looking for you. Binlock mo ko sa lahat ng social media accounts ko. Lumipat ka ng tirahan at wala kang pinagsabihan kahit isa sa mga kapitbahay mo kung saan ka pupunta. You made sure I had no access to you anymore. Pilit siyang tumawa. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. At sa dating app lang pala kita makikita?
You really had the nerve to use my app para palitan ako, Amara? Tanong nito, puno ng hinanakit sa boses. Hindi niya magawang ibigay ng buo ang atensyon kay Lucas. Palingon-lingon siya sa pwesto ng anak niya at ni Danny. Dumating na ang kinatatakutan niya. Totoo ngang maliit ang mundo. Amara, eyes on me. Utos nito. Agad niyang ibinalik ang tingin sa lalaki. Alam mo, since kilala na natin ang isa't isa at malinaw naman na hindi talaga tayo match. Of course we are. Puno ng kumpiyansang sambit nito. Accurate ang love spark up ko. Dagdag nito. No, hindi. Umiling siya. Kung talagang match tayo, hindi ka aalis, hindi ako maiiwan at maaayos tayo ngayon. Mali ba na pinili ko ang pangarap ko bago ang lahat? Seryosong tanong ng lalaki. Umiling siya. Tama ka ng pinili, Lucas. Kaya nga tama lang na wag na nating pahabain to. Why are you so eager to leave me? Pagak siyang natawa. Ikaw kayang nang iwan. I told you that I could handle a long-distance relationship. We could have still kept in contact. Pero ilang araw pa lang ako sa Amerika. Binlock mo agad ako. Nito na may inis at puno ng hinanakit. Are you sure you could handle that? Marami kang makikilalang babae. Maraming pwedeng magbago. Tumaas na ang boses niya. Why are you always thinking ahead? Tumaas na rin ang boses ng lalaki. Kasi ganun ang realidad. I don't care about your freaking reality. Hindi porke nangyari sa marami ay mangyayari na rin sa lahat. Nito sa galit na boses. Napalingon siya sa pwesto ng anak niya. Kinabahan siya nang makita niyang tatayo ito at tila lalapit sa kanila. Pilit itong pinipigilan ni Danny, pero nagpupumilit pa rin ito na makalapit sa kanila. Ano bang tinitingnan mo? Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang lilingon si Lucas sa pwesto ng anak niya. Agad siyang nag-isip ng paraan. Daing niya, humawak sa tiyan at umarting may masakit sa bahaging yon. Bakit? Bumalik ang tingin nito sa kanya. Mas ginandahan pa niyang pag-arte. Aray, ang tiyan ko. Sobrang sakit. May paiyak-iyak pa siya para maniwala talaga ang lalaki. I'll take you to the hospital. Bigla siyang binuhat nito na parang bagong kasal. Nanlaki ang mga mata niya. Mami! Sigaw ni Liam na nakatingin sa kanila. Mas nanlaki ang mga mata niya at hindi alam kung paano ito sasagutin. Mommy? Nagtatakang ulit ni Lucas at tuluyan nang nakita si Liam. Anak! Sumingit si Danny sa eksena. Anak ko siya. Agad na hinila ni Danny si Liam at itinago ang bata sa likod nito. Tita Danny, hindi niyo po ako anak. Tanggi ni Liam na inosente at palaging pinipili ang pagsasabi ng totoo. Tinakpan ni Danny ang bibig ng bata. Pasensya ka na sa anak ko. Ganito talaga to. Mahilig magmami sa kahit sino. Pagdadahilan nito, nilingon niya ang kaibigan at kumindat ito bilang senyales na ito na ang bahala sa anak niya. Ang sakit! Dalhin mo na ako sa ospital! Muli siyang nag-inarte, kaya naman malalaking hakbang ang ginawa ng lalaki habang buhat siya palabas ng restaurant. Isinakay siya nito sa kotse at agad na pinaharurot ang sasakyan. Habang bumabiyahe, ay umarte siyang sobrang nanghihina. Sumandal ang ulo sa bintana at pasimpleng dinukot ang cellphone sa pouch. Binasa niya ang mensaheng natanggap mula sa kaibigan. Pauwi na kami. Good luck, girl! Anang mensahe ni Danny. Nakahinga siya ng maluwag. Biglang lumingon sa kanya ang lalaki, kaya agad siyang pumikit at kunwaring nanghihina. That kid, is he really not your son? Seryosong tanong nito. Ito na nga bang sinasabi niya? Dumilat siya ng mata at umayos ng upo. Hindi. Kamukha mo siya. Nito. Parang hindi naman. Then, kamukha ko siya. Sabi uli ng lalaki. Medyo. Medyo? Ha? I mean, mahina niyang nahila ang buhok dahil sa pagkadulas niya. You didn't know the kid? Hindi. Nautal siya. Ayaw niya mang itanggi ang anak pero kailangan. He's cute. Anong pangalan niya? Liam. Mabilis niyang sagot. Huminto ang kotse kahit wala pa sila sa ospital. Hinarap siya ng lalaki. Bakit? Kinakabahan niyang tanong. Akala ko ba hindi mo kilala pero binanggit mong Liam na walang pag-aalinlangan. Tanong nitong nagdududa.
Pinagpawisan siya ng malagkit. Ha? Hindi ba Liam ang pangalan nun? Narinig ko kasi kanina na nag-uusap yung mag-ina at tinawag siya ng babae na Liam. Tama, ganun nga. Dahilan niya. You better not lie, Amara. Nagbabanta ang tono nito. Totoo yun. At saka, ano naman sa'yo kung may anak ako? I would probably be the father then. Kumpiyansa nitong sagot. Ha? Sarkastiko siyang natawa. Maraming lalaki nang dumaan sa buhay ko at marami nang pwedeng pumalit sa'yo. What? Kulang na lang ay may lumabas na usok sa ilong nito. Akala ko ba masakit ang tiyan mo? Parang okay ka naman. Anito saka pinasadahan ng tingin ng kabuuan niya. Ang sakit! Muli siyang umarte. Parang may lalabas na. Hey, hold it. Pigilan mo. I would take you to the hospital, okay? Nataranta ito. Agad na pinaharurot ang kotse. Ilang sandali lang ay nasa ospital na sila at buhat-buhat na naman siya nito na para silang bagong kasal. Doc, emergency. Masakit po ang tiyan niya. Sabi ng lalaki sa doktor. Ipinikit ni Amara ang mga mata niya at nagkunwaring nakatulog. Maya-maya lang ay naramdaman niya ang unti-unting paglapat ng likod sa malambot na kama. Chinek ng doktor ang tiyan niya. Mister, wala akong nakitang mali sa asawa mo. Baka may nakain lang na kaya sumakit ang tiyan. Sabi ng doktor. Dok, kanina po siya namimilipit sa sakit. Wala naman po siyang nakain na kung ano. Aba, hindi man lang dininay na mag-asawa kami. Aniya sa isip. Naikuyom ni Amara ang kamay nang biglang may malaking kamay na pumatong doon at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. I'm here, Amara. Tell me, did you eat something toxic? Nag-aalalang tanong nito. Unti-unti niyang idinilat ang mga mata. May nakain yata akong masamang hangin. Nauutal niyang sambit. Hangin? May ganung pagkain ba? Nagtatakang tanong ng lalaki. Muli siyang nag-inarte at mariing hinawakan ng tiyan. Oh God, Doc, do something. Lucas, bilan mo ko ng pagkain. Tama, oo, pagkain. Kahit ano, sigurado kapag nakakain ako ng masarap na pagkain, mawawala ng sakit ng tiyan ko. Utos niya para mapaalis ito. Okay, sige. I would buy the most delicious food. Stay there, okay? Bili nito bago nagmadaling umalis. Nang makasigurong wala na talaga ito, ay dali-dali siyang tumayo. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ba masakit ang tiyan mo? Naguguluhang tanong ng doktor. Isinuot niya ang nahubad na sapatos. Hindi na po masakit, Dok. Aalis na po ako. Paalam niya saka nagmamadaling umalis. Paglabas niya ng hospital, ay pumara agad siya ng taxi at umuwi. Pagka-uwi niya ay pinutakti agad siya ng mga tanong ng kanyang anak at kaibigang si Danny. Nakaupo sila sa sofa at pinagigitnaan siya ng dalawa. Mommy, do you know that guy? Tanong ni Liam habang niyuyugyog ang kamay niya. So ano, what happened nung umalis kayo? Hinalikan ka ba niya? Tanong naman ni Danny, atat na magkwento siya. Mommy, sumagot ka po. Do you know that guy? Para po kayo nag-aaway kanina. Pangungulit uli ng anak niya. Ano na Amara? Sumagot ka nga kasi. Ang tagal naman magsalita, oh. Naiinip na sabi ni Danny. Malakas siyang napabuntong hininga. Nagsisimula ng sumakit ang ulo niya sa dami ng kailangan niyang isaalang-alang sa hindi inaasahang pagkikita nila ng lalaki. Hinarap niya ang anak niya. Hindi ko siya kilala, okay? Nag-aaway kami kasi pinipilit niyang ako yung babae sa past niya. Akala niya iisa ako at ang ex niya. Pagsisinungaling niya. Napabusangot ang bata. Mommy, you told me that lying is bad. Anitong nagtatampo. Anak, hinawakan niya ang kamay ni Liam. Hindi naman mahalaga kung sino ang taong yun eh. Hinila ng bata ang kamay sa pagkakahawak niya. Then why couldn't you tell me, Mommy? Why did you have to lie? Kasi, gusto lang kitang protektahan. Dahilan niya. Nagtatampong umiwas ng tingin ng anak niya. I'm mad. I'm sleepy. Tumayo ito at umalis. Liam! Tawag niya sa anak pero hindi ito lumingon hanggang sumakapasok na ito sa kwarto nila. Lugmok siyang nilingon ng kaibigan at parang gusto nang maiyak. Tinapik ni Danny ang likod niya para aluin siya. Ang talino at mature ng anak mo. Hindi na siya bata na madali mong mauuto, girl. Sambit nito. Pagod siyang sumandal sa sofa. Di na maambigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko masusolusyonan to.
Bakit ba naman kasi sa dami ng lalaki, ex mo pa? Mahinang sabi nito dahil baka marinig ng anak niya. It's either nakatadhana talaga kayong magtagpo para pagsamahin uli o isang malas para paglayuin kayo ng anak mo. Makahulugang tura nito. Napailing siya sa ideyang iyon. Kahit saan pa sa dalawa, walang maganda eh. Ayaw mo makumpleto kayo? Pinagkrus niya ang mga braso at sumeryoso. Masaya na ako na kami lang ng anak ko. Hindi namin siya kailangan. Ikaw, hindi mo siya kailangan. Yung anak mo. Natigilan siya. Di ba? Doon pa lang na hindi mo masabi ng totoo kung sino talagang lalaking yun. Nagtatampo na si Liam. Ngayon pa kaya na lumalaki na siya? Mas lalo siyang maghahanap ng ama. Hindi niya na talaga alam ang gagawin. May point lahat ng sinabi ni Danny. Pwede niyang sabihin sa lalaki ang totoo at aminin sa anak kung sino talagang ama nito. Pero paano siya? Yun ang mas inaalala niya. Selfish man, pero takot siyang maiwan uli. Importante sa kanya si Liam. Mahal na mahal niya to. At ang ideyang magustuhan nito ang ama at gawin ni Lucas ang lahat para makasama ang anak, parang pinipiga ang puso niya. Nang araw na yon ay hindi siya kinibo ng anak niya. Ipinagluto niya ito ng paborito nitong pagkain at paulit-ulit na kinausap para sa UN. Pero tinalikuran lang siya tinulugan. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng isang email mula sa isang client na gusto siyang kitain para sa isang bagay na ipapagawa nito. Iniwan niya si Liam sa kaibigan at umalis. Nauna siyang dumating sa table na nireserve ng client. Naghintay lang siya saglit hanggang sa may lalaking lumapit sa kanya. Agad na dumaan ang inis sa mga mata niya nang makita si Lucas. Umupo ito sa harap niya. Aalis na ako. Umakto siyang isusukbit ang bag. You won't leave or else. Sambit nito, nagbabanta. Umarko ang isang kilay niya. Or else ano? Lumunok ang lalaki. Or else, sisigaw ako na gusto kita. Ha? Natawa siya. Hindi alam kung nagbibiro ba ito seryoso. Di gawin mo. Aniya. Hinahamon ito, saka tumayo na at umalis. Hindi pa siya nakakalayo ng totoong sumigaw nga ito. Gusto kita. Are you really gonna live like this matapos mo kong pagsamantalahan? Mariin siyang napapikit at bumalik sa upuan. Halos hindi siya makatingin dahil sa kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Ano ba kasing gusto mo? Irita niyang tanong. Ikaw. Mabilis nitong sagot. Natigilan siya. Ikaw, anong gusto mo? O-order ako ng pagkain para sa atin. Dugtong nito. Para siyang napahiya. Umiwas siya ng tingin. Kahit ano. Tipid niyang sagot. Tumawag ng waiter si Lucas at umorder ng ilang putahe. Tahimik lang sila habang naghihintay ng pagkain. So, let's talk about personal matters. Panimula nito. Tungkol saan? Tanong niya. About us. Napailing siya. Matagal na tayong tapos. Ilang taon na rin ang lumipas. Huwag mong sabihin hindi ka pa nakaka-move on. Hindi nakasagot ang lalaki. Lumagok ito ng wine na sinerve ng waiter, saka seryosong sinalubong ang mga tingin niya. Hindi ko alam. Wala naman akong ibang kinilalang babae. After you block me, I immediately rush back to the Philippines para hanapin ka. Diretsahan itong sinabi. Ano? Ngayon lang niya narinig ang bagay na yon. Pero hindi na talaga kita nakita. I went back to America. Umulit ako ng taon dahil ilang buwan din akong absent noon. Pagpapatuloy nito. Kinukonsensya mo ba ako? Umiling ang lalaki. No, I just want you to know how much I love you back then. Iniisip ko na kapag naayos ko ang sa atin, hindi na ako babalik ng Amerika. But, you just suddenly disappeared without a trace. I'm sorry. Napayuko siya. Ayoko makagulo sa pag-aaral mo. Nakita ko kung gaano ka kadesperado na marating kung nasan ka ngayon. I was cheering for your success. Na kahit ang ibig sabihin nun ay lumaki ang agwat sa pagitan nating dalawa at mas lumayo tayo sa isa't isa. Ikaw, paanong pangarap mo? Nalipat ang usapan sa kanya. Saktong dumating ang pagkain. Halos mapuno ang mesa at hindi niya naiwasang matakam. Amara, I'm asking you. Ani Lucas. Nilantakan niya ang mga pagkain habang kausap ang lalaki. Bago ako umalis nun, ang sabi mo pangarap mo isang buong pamilya, di ba? Usisa pa nito. Huminto siya sa pagkain at seryosong hinarap ito. Dati yon, iba na ngayon. Sagot niya. Ano nang pangarap mo ngayon?
Biglang tumunog ang phone niya. Tumatawag si Danny. Agad niyang sinagot ang tawag. Amara! Si Liam! Sinugod ko siya sa ospital! Bigla na lang sumakit ang tiyan niya! Alalang sambit nito. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Pupunta na ako riyan. Sa ospital? Tanong niya. Sa Greenfield Hospital. Mabilis na sagot ang kaibigan. Okay, sige. Ibinaba niya ang tawag at saka tumayo at dali-daling isinukbit ang bag. Napatayo rin si Lucas. What happened? Nagtatakang tanong nito. I'm sorry, but I need to go now. Umalis na siya nang humabol ito sa kanya. Wait, I heard hospital. May naaksidente ba sa pamilya mo? Yes, that's why kailangan kong umalis. Maiiyak na siya sa sobrang pag-aalala. Magbabayad lang ako. Wait for me. Ihahatid kita sa ospital, okay? Sabi nito. Mabilis na lumapit sa cashier para magbayad. Wala na siyang lakas pa para tumanggi. Kailangan niya ng tulong nito. Okay, let's go. Ilang segundo lang ay lumapit na sa kanya si Lucas. Maya-maya lang din ay nasa ospital na sila. Lakad-takbo ang ginawa niya sa kahabaan ng hallway para puntahan ang kwarto ng anak. Natanaw niya si Danny na naghihintay sa labas ng pinto. Sinalubong siya nito. Danny, ang anak ko, kumusta siya? Nasaan siya? Sunod-sunod niyang tanong. Kumalma ka muna. Nasa loob na siya. Inaasikaso ng doktor. Sakto namang bumukas ang pinto at lumabas ang doktora. Sino ang pamilya ng pasyente? Tanong nito. Ako po. Agad siyang lumapit sa doktor. Inadjust nito ang suot na salamin saka seryosong tumingin sa kanya. Miss Rodriguez, I'm happy to report that Liam is doing much better now. Balita nito, nabawasan ang bigat sa loob niya. Talaga, Dok? Ano po bang sakit niya? Lucas was suffering from irritable bowel syndrome. Ito ay isang chronic condition na nagdudulot ng matinding stomach cramps, bloating at diarrhea. Pero manageable naman ito with the right treatment. Paliwanag ng doktora. IBS? Paano nangyari yon? It's not uncommon for IBS to develop in childhood, and it can be triggered by stress, diet, or even an imbalance in gut bacteria. Sa kaso ni Liam, mukhang stress at ilang dietary choices ang nagpapalala ng kondisyon niya. Halos manlumo siya sa sinabi nito. Sinisisi niya ang sarili sa kapabayaan at inisip na hindi siya naging mabuting ina. We've started him on a regimen of medication to help manage the symptoms, and we've also implemented some dietary changes. Kailangan niyang iwasan ng ilang pagkain na nagpapalala sa kondisyon niya at magdagdag ng mga fiber-rich na pagkain sa diet niya. We've also set up a follow-up plan to monitor his progress. Dagdag nito. Tumango siya at tinandaan ang mga sinabi nito. Amara, tawag ni Lucas. Muntik na niyang nakalimutan na naroon rin pala ang lalaki. Lumapit ito sa kanya. Mag-usap tayo sa labas. Ang sabi mo hindi mo siya anak. Enough with all your lies. Tell me the truth, Amara. Mababakas ang pagkalito at galit sa boses nito. Amara, sa tingin ko, dapat mo nang sabihin sa kanyang totoo. This is for Liam's sake. Bulong ng kaibigan. Kinukumbinsi siya sa isang bagay na takot siyang harapin. Hinarap niya ang lalaki. Doon tayo sa labas. Nauna siyang naglakad at nagtungo sa parte na wala masyadong tao. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Is Liam your son? Direktang tanong nito. Mabagal siyang tumango. Halos hindi makatingin ng diretsyo sa lalaki. Oo, anak ko siya. Sa akin siya nanggaling. Sagot niya. Why do you have to lie? Dahil ba ako? Ako ba ang ama? Muli siyang tumango, kasabay na mga luha niyang nag-uunahan sa pagtulo. God, dang it! Napahilamos sa mukha si Lucas, puno ng hinanakit at muli siyang tiningnan. How could you hide it from me, Amara? Anak ko siya. You know how much I wanted the kid from you. Bakit? Buliyaw nito. For the first time in Amara's life, she saw Lucas crying. I'm sorry. Napahikbi siya. Kailangan kong gawin yun kasi it was for your own good. May mga dahilan siya kung bakit hindi niya nasabi. Magiging maayos ako. Sabihin mo man o hindi. Galit na sabi nito. Hindi ka magiging maayos. Ayaw ng mama mo sa akin. Balik niyang sigaw. Nagsalubong ang kilay nito. What? What does mom have to do with this? Gulong-gulo ang lalaki. Tulad mo, handa rin akong isuko ang pangarap ko. Her voice cracked.
Naaalala niya kung paano siya nagpakatanga sa pag-ibig para rito. Nakakuha ko ng scholarship sa Amerika. Ginawa ko ang lahat para makasama ka. Sinikreto ko sa iyo kasi gusto kong sorpresahin ka. Pero, huminga siya ng malalim. Pero palagi akong hinaharang ng mama mo. Aniya na para bang nagsusumbong. Ginawa niyang lahat para makansela ang visa ko. Lahat ng pinaghirapan ko para makatuntong sa Amerika. Nawala na parang bula. Umiiyak niyang paliwanag. No, tell me, Lucas. How could I tell you about Liam? Kung ganun kalupit ang mundo mo. Mariin at galit niyang sambit. No. Napailing ito. Hindi niya magagawa yun. Magagawa niya kasi ganun kanya kamahal, Lucas. At katulad ng pagmamahal ko kay Liam, handa ako rin gawin ang lahat para mailayo siya sa'yo, sa pamilya mo. Sabi niya pa. Malutong na napamura ang lalaki. Napasabunot sa buhok at tila gulong-gulo. Pero, aniya sa kahuminga ng malalim. Pero Liam needs you right now. Isang bagay na hindi ko kayang punan. Mahigpit na napahawak si Amara sa kamay ni Lucas. Palagi niyang hinahanap ang daddy niya. Sa tingin ko, naging cause din yun ng stress niya. Pakiusap niya. Ipinatong nito ang isang kamay sa kamay niya. Amara, I want to meet our son. Tumango siya dahil nagbago na ang plano niya. Yun naman talagang dapat, ang magtagpo ang mag-ama. Bumalik sila sa silid ni Liam. Napag-usapan nila na siya muna ang kakausap sa anak bago ito ipakilala. Mommy! Agad na tawag ni Liam nang makita siya. Lumapit siya sa anak at umupo sa gilid ng kama. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na ba masakit ang tiyan mo? Agad niyang tanong. Yumuko ang bata na halatang malungkot. Bakit? May masakit pa sa'yo? Mami, sorry po kung hindi ko kayo pinansin kahapon. Paumanhin ito. Naiiyak siyang ngumiti. Alam niyang hindi siya matitiis ng anak. Marahan niyang hinimas ang ulo nito. Hindi naman galit si Mami eh. Naiintindihan kita. Gusto mo ng daddy, di ba? Tanong niya. Kahit malinaw ng sagot, pero nagulat siya nang umiling ang anak. Hindi na po, Mami. Ayoko pong malungkot kayo. Okay na po tayo lang dalawa. Inosenteng sagot nito. Hindi lingid sa kaalaman ng bata na nasa likod ng pinto ang ama. Nakikinig at naghihintay lang ng pagkakataong pumasok. Matagal bago siya nakasagot. Sa huli ay natawa siya sa tuwa at pinanggigilan ng pisngi nito. Totoo ba? Hindi mo na kailangan ng daddy? Tanong niya. Malawak ang ngiti sa muka. Opo. Mabilis na sagot ni Liam. Narinig mo yun, Danny? Nilingon niya si Danny na nakatayo sa tabi ng pinto. Pero si Lucas talaga ang gusto niyang tawagin. Hindi niya kailangan ng ama. Di ba anak? Ako lang sapat na? Sinadya niyang iparinig iyon kay Lucas na nasa labas ng pinto. Maraming beses na tumango si Liam, kaya kinikilig niyang niyakap ang anak. Pero biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lucas. I'm your dad. Sigaw nito. Liam, anak, I'm your dad. Pakilala ni Lucas sa bata. Umaktong lalapit si Lucas kay Liam. Mami! Bulong ng bata habang hinila ang kamay niya saka nagtago sa likod niya. Alimoy natatakot at naguguluhan sa kilos ng lalaking kakapasok lang. Hindi maiwasan ni Amara ang maawa nang makita ang sakit sa mga mata ni Lucas. This is it. Handa na siya. Kailangan magkaalaman na. Liam. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Siya yung lalaking na-meet ko sa resto na aalala mo? Tanong niya. Siya po yung minatch ko sa inyo, Mami. Malawak ang ngiti ng bata. Tumango si Amara. Oo, siya nga yun. Pero bakit po siya nandito? Sabi niyo po hindi niyo siya kilala. Curious na tanong ng bata. Napanguso siya. Sorry kung nagsinungaling ako, anak. Ang totoo kasi niyan. Lumipat ang tingin niya kay Lucas na nag-aabang din sa susunod niyang sasabihin. Tulad ng sabi niya, siya ang daddy mo. Pag-amin niya. Mami? Napabusangot si Liam. Okay lang po kahit wala na akong daddy. Hindi niyo po kailangan magsinungaling. Napanganga siya. Nagkatinginan sila ni Lucas. Liam, siya talagang daddy mo. Ulit niya sabay turo kay Lucas. Tumango si Lucas. Tama, ako talagang daddy mo, Liam. Di ba gusto mo ng daddy? Ako ang daddy mo. Kumbinsi pa ng lalaki sa bata.
Ayoko sa inyo! Supladong umiwas ng tingin si Lucas. Mommy, I don't like him. I'm tired. I'm sleepy. Hinila nito ang kumot, nagtalukbong at tinalikuran silang dalawa. Liam, huwag ka naman ganyan sa daddy mo. Pakiusap niya, pero hindi na kumibo ang bata. Ha, I guess that's how it is. Sabad ni Danny na kanina pa nakikinig. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya sa balikat. It was quite a big shock for him to know that he actually has a dad, girl. Give him time to process it, okay? Pag-aalo nito, tumango siya at tipid ng umiti. Kahit paano nabawasan ang bigat sa loob niya. Ang iisipin niya na lang ngayon ay kung paano paglalapitin ang loob ng dalawa. Tumingin siya kay Lucas. Lucas, sa ibang araw mo nalang kausapin si Liam kapag handa na siya. Aniya. Yumuko si Lucas, bakas ang pagkadismaya at lungkot sa mukha nito. I understand. Siya nga pala. I already talked to the doctor. Sabi niya, pwede na raw umuwi si Liam. Biglang singit ni Danny. That's good then, ihatid ko kayo. Voluntaryo ni Lucas. Nagkatinginan sila ni Danny. Mas mabuti, bigyan niyo ng oras ang isa't isa. Sang-ayon ni Danny. Kahit labag sa kalooban ni Amara, ay pumayag na lang siya. So paano? Mauna na ako. Tumingin si Danny kay Lucas. Ingatan mo mag-ina mo, okay? Bilin pa nito bago tuluyang umalis. Ilang sandali lang ay naghanda na sila para umalis. Totoong nakatulog si Liam at hinayaan niyang si Lucas ang magbuhat sa bata. Pagdating nila sa kotse ay ipinasa ni Lucas ang bata sa kanya. Pumasok sila sa loob. Si Lucas sa driver's seat at silang dalawa sa passenger seat. Tahimik ang biyahe na magsalita si Lucas. I'm sorry sa ginawa ng mama ko. Hindi ko inakalang magagawa niya yon. Sinserong sabi nito. Ngumiti siya ng tipid. Ayos lang, matagal ko nang kinalimutan ang mga masasakit na nangyari. Tumingin siya sa anak at ipinagpasalamat na ito ang naging mini-therapist niya sa mga bagay na nagpapabigat ng loob niya. Kakausapin ko si mama. Kailangan niya mag-apologize sa lahat ng ginawa niya. Sabi pa nito. Kahit hindi na, may dahilan ng lahat, pangit man o maganda. Napangiti si Lucas. Mabilis itong sinulyapan si Liam at agad ding ibinalik ang tingin sa daan. His name is Liam, right? It's a good name. Tumango siya at napangiti rin. Kaya ba Liam kasi isinunod mo sa initial ng pangalan ko? Biglang tanong nito. Natawa siya. Bakit? Nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi no. May nakilala kasi akong lalaki noon na ang pangalan ay Liam. Doon ko nakuha ang pangalang Liam para sa anak natin. Paliwanag niya. Mabilis na bumusangot ang mukha ni Lucas. Nagdadahilan ka lang. Are you making me jealous, Amara? Ha? Hindi ah. Paano niya ba sasabihin na tama ang hula nito? Ayaw niyang isipin nito na may pagtingin pa rin siya rito. Madilim na nang makauwi sila sa bahay. Ginising niya si Liam na mahimbing pa rin natutulog. Liam, we're here na oh. Baka magalit si daddy mo kapag hindi ka pa gumising. Sige ka. Biro niyang pagising dito. Hey, why are you making me look bad? Ani Lucas nang marinig yung sinabi niya. Bakit? Hindi ko naman sinabing ikaw yun. Balik niyang sagot. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. What? You have another guy? Inis nitong tanong. Nginitian niya lang ito. Nag-e-enjoy sa inis na mukha ni Lucas. Hey, Amara, answer me. Mommy! Biglang nagising si Liam. Agad na napunta ang tingin ni Lucas kay Liam. Liam, how's your sleep anak? Awkward na tanong ng lalaki. Sumubsob si Liam sa leeg ni Amara. Mommy, let's go home na po. Sa pangalawang pagkakataon ay nabigo na naman ng lalaki na kausapin ng anak. Bababa na kami. Salamat sa paghatid. Aniya, akmang bubuksan na niya ang pinto nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wait, agad napigil ni Lucas sa kanya. Baka magkasakit kayo. May payong sa compartment ko. Kukunin ko lang. Sabi nito at agad na lumabas ng kotse. Hinayaang mabasa ang sarili habang kinukuha ang payong sa compartment. Basang-basa na ito nang buksan ng pinto para sa kanila. Basang-basa ka na. Nag-aalalang sabi niya. This is nothing. Sagot nito. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil baka magkasakit ito, lalo na't businessman ito at maraming ginagawa sa trabaho. Lumabas na siya habang bitbit ang anak at pinapayungan sila ni Lucas.
Nang makarating na sila sa pinto ay hinarap niya ang lalaki. Bakas ang panlalamig nito. Pumasok ka muna sa loob, saka ka nalang umuwi kapag tumila ng ulan. Iyaya niya. Natulala ang lalaki at tila hindi inaasahan ng paanyaya. Really? Okay lang sa'yo? Tumango siya, may tipid ng ngiti sa labi. Mahirap na magkasakit no? At baka maaksidente ka pa sa daan. Ayaw mo naman sigurong magkaroon ng ibang ama si Liam. Sabi niya na may halong biro. Siyempre, ayoko. Sagot ng lalaki. Binuksan na niya ang pinto. Pumasok siya at sumunod ito. Umupo ka muna saglit. Dadalhan kita ng pamalit at pamunas. Sinulyapan niya ang sofa kung saan pwedeng umupo ang lalaki. Hinubad nito ang coat at napatuon ng paningin sa mga larawan nilang mag-ina na nakasabit sa pader. Pwede ba ako magtingin-tingin dito? Paalam nito. Tumango siya. Oo naman. Gusto mo bang makita ang photo album namin? Mabilis na dumapo ang tingin nito sa kanya. I would love to see it. Sagot nito, bakas ang excitement sa mata habang nakatingin kay Liam. Parang hinaplos ang puso niya. Sige, kukunin ko. Pumasok na siya sa kwarto at inilapag si Liam sa kama. Mami! Tawag ng bata sa kanya. Ano yun anak? Tanong niya habang hinahalungkat ang cabinet para maghanap ng damit na kakasya kay Lucas. Is he really my daddy? Tanong nito, para bang hindi pa rin naniniwala. Huminto ang kamay niya at tumingin sa bata. Maya-maya ay nilapitan niya ito. Oo Liam, siya ang daddy mo. Nakangiti niyang sabi. Pero imbis na matuwa ay busangot pa rin ang mukha nito. Oh, bakit hindi ka masaya? Akala ko ba gusto mo ng daddy? Tanong niya. Gusto ko nga po ng daddy, pero bakit po ngayon lang siya nagpakita? Hindi niya po ba ako mahal, mami? Hindi po ba ako kasing gwapo niya? May iba pa po ba siyang anak bukod sa akin? Sunod-sunod na tanong nito, halos naiiyak na. Kung nagpakita lang po siya ngayon dahil nakukonsensya siya, mami. I don't need a daddy po. Kahit tayong dalawa na lang, ayoko po ng daddy na hindi naman talaga ako mahal. Mahaba at malungkot nitong sabi. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit malamig ang pakikitungo ng anak sa ama. Gayong palagi nitong sinasabi na gusto nito ng daddy. Nagtatampo ito at puno ng pagdududa sa puso nito. Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang anak. Liam, makinig ka. Ang daddy mo kasi, hindi niya alam na nag-e-exist ka. Kasalanan ko yon kasi hindi ko sinabi sa kanya. Ngayon niya lang nalaman dahil ngayon ko lang ipinaalam. Paliwanag niya. Totoo po? Tumango siya. Oo, mahal ka ng daddy mo. Magkamukha nga kayo eh. Kasing gwapo mo siya. At wala siyang ibang anak bukod sa'yo, Liam. Gusto kanyang makilala at bumawi sa'yo. Walang sino man ang hindi ka gugustuhin. Naintindihan mo? Pangaalo niya rito. Ang busangot na mukha nito ay napalitan ng malawak ng ngiti. Totoo po? Oo, kaya kausapin mo na si daddy mo ha? Sige po. Bumaba ito ng kama at masayang lumabas ng kwarto. Sinundan niya ang bata. Daddy! Sigaw nito sabay walang pag-aalinlangan na niyakap ang ama sa bewang. Napatingin sa kanya si Lucas. Gulat ito at hindi makapaniwala. Sabi ni Mami, mahal niyo ako. Kayo po talaga ang daddy ko, di ba po? Tanong nito sa ama. Halos mapunit ang labi ni Lucas sa lawak ng ngiti. Binuhat nito si Liam. Tila isang proud dad na tinitigan ng anak. Tama, ako ang daddy mo at ikaw ang anak ko. Masaya nitong sabi. Bumalik siya sa kwarto at doon na binuhos ang luhang kanina pa pinipigilan. Hindi niya lubos maisip na magiging ganoon kasaya si Lucas at ang anak nilang si Liam. Hindi rin niya alam na kahit gaano niya ibuhos ang pagmamahal sa anak, may espasyo pa rin sa puso nito na tanging ama lang ang kayang magpuna. Inayos niya ang muka. Saka siya lumabas ng kwarto. Bitbit ang tuwalya, damit at pajama na napili niya para sa lalaki. Naabutan niya ang dalawa na naglalaro ng laruang robot ni Liam. Pinagsasabong ang dalawang robot habang binabanggit ang kanya-kanyang powers. Magpalit ka na ng damit, sabi niya kay Lucas. Huminto ito sa ginagawa at tinanggap ang damit na inabot niya. Agad siyang umiwas ng tingin dahil walang pakundangan itong naghubad. Hindi ka na ba nahihiya? Pwede ka namang magbihis sa kwarto. Inis niyang sabi. Pakiramdam niya ay umakit lahat ng dugo sa mukha niya. Mommy is blushing, Daddy!
Pangaasar ng anak niya, pinandilatan niya ito. Really? I'm done changing, Amara. Ani Lucas, tila may balak din siyang asarin. Napabuntong hininga siya bago humarap. Agad siyang napahagikik nang makitang hapit na hapit ang suot nitong puting damit. Kulay pink pa ang pajama na may design na Hello Kitty. Seriously? Out of all your clothes, ito talagang pinili mo? Asar na sambit ng lalaki. Bakit? Bagay naman sa iyo ah. Umiwas ito ng tingin na Ani mo'y nagtatampo. Ngayon, alam niya na kung saan nakuha ni Liam ang pagiging matampuhin. Namana pala nito sa ama. Siya nga pala. I want to see the album. Ani Lucas kapag kuwan. Ay, oo nga pala. Teka, kukunin ko. Sabi niya. Ako na pong kukuha, Mami. Sabi ni Liam at dali-daling bumalik sa kwarto para kunin ang album. Agad ding nakabalik si Liam. Nabitbit na ang album. Masaya nilang inisa-isa ang litrato. Bawat mahihinto ang litrato ni Liam ay ibinibida niya kung saan kinuha. Todo naman ang puri sa kanya ni Lucas, na tuwang-tuwa sa mga kwento ng anak. Kinabukasan, may naamoy siyang mabangong iniluluto sa kusina. Inaantok pa siyang dumilat habang kinakapang katabi sa kama. Liam? Napabangon siya nang makitang wala na ito sa tabi niya. Naghilamos siya at inayos ang sarili, bago nagtungo sa kusina. Naabutan niya si Lucas na suot ang kulay pink na apron at nagluluto ng hotdog at itlog. Good morning! Nakangiting bati nito nang makita siya. Good morning! Mami! Tawag ni Liam sa kanya. Hinila siya nito para paupuin. Daddy is cooking for us! Sabi ng bata habang masayang pinapanood ang ama. Kita ko nga. Ilang sandali lang din ay natapos na itong magluto at hinain ang pagkain sa mesa. Nagluto rin ito ng fried rice at 3 omelette na may sulat sa tuktok gamit ang ketchup. Binigyan ito ang isa sa kanya, ang isa kay Liam at may isa ring para rito. Love, yun ang nakasulat sa itlog. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi para pigilan ang ngiti. Sinira niya ang sulat gamit ang kutsara at kinain na iyon. Masarap ba, Liam? Tanong ni Lucas sa bata. Opo, Daddy. Mas magaling po kayong magluto kaysa kay Mami. Agad siyang napatingin kay Liam at napanguso. Liam, hindi na kita ipagluluto, sige ka. Nagtatampo niyang sabi rito. Liam, don't worry. I will always cook for you. Hirit naman ni Lucas at nagyayabang na tumingin sa kanya. Inirapan niya lang ito. Siya nga pala, gusto ko sanang dalhin si Liam sa amusement park. Pwede ba? Paalam nito. Huminto ang kamay niya sa pagsubo at umangat ng tingin. Amusement park? Mami, say yes! Say yes! Pilit ng kanyang anak. Kumikinang ang mga mata nito sa excitement. Sige, mag-iingat kayo ron. Of course you're included. Gusto kong kasama ka rin. Ni Lucas kaya natigilan siya. Yun ay kung libre ka ngayon. Mami, gusto ko po 3 tayo. Say yes! Say yes! Muling pilit ng anak niya. Sige, mamaya na ba after nito? Sagot niya. Lumawak ang ngiti ng lalaki. Tumangutango. Oo, after nito. Ako na maghuhugas ng pinggan. Then pahinga saglit bago tayo pumunta doon. Nito. Umarko ang isang kilay niya. Bakit? Wala ka na bang planong umuwi? Huwag mong sabihing dito ka natitira. Hindi nabura ang ngiti sa mukha ng lalaki. You got it right. Dito na nga ako titira. I already asked our son for permission. Excuse me? Nagpalipat-lipat siya ng tingin sa dalawa. Teka, hindi ba dapat sa akin ka humihingi ng permiso? Pumayag na ba ako? Tanong niya habang itinuturo ang sarili. Gusto niya ng buliwan ng lalaki kung wala lang sila sa harap ng anak nila. Sumandal si Lucas sa upuan. Amara, look, ang daming taon na wala ako sa tabi ni Liam. Marami kong gustong ituro sa kanya. Kulang ang isang gabi o araw para gawin yun. Dapat dito na talaga ako tumira. Paliwanag nito. Kaya nga po, Mami. Gusto ko pong palaging kasama si Daddy. Sabad ni Liam. Pero kahit na, ako pa rin na magde-decide. My house, my rules. Uuwi ka sa inyo at ako magsasabi kung kailan mo lang pwedeng makita at makasama ang anak ko. Ang anak natin, Amara. Pagtatama ng lalaki. She rolled her eyes in annoyance. Biglang may kumatok sa pinto. Yan na yata yon. Sabi ni Lucas. Tumayo ito at nagtungo sa pinto. Aba, bisita mo ba yan? Excuse me ha, wala ka sa bahay mo. Pahabol niyang sigaw sa lalaki. Maya-maya lang ay bumalik ito.
May hila-hilang malaking itim na maleta. Ano yan? Irita niyang tanong. Gamit ko. Umawang ang bibig niya. Ha? Yay! Daddy! Dito ka na talaga titira! Lumapit si Liam sa ama. Yes, para palagi na tayong maglalaro. Yay! Yay! Tumalon-talon sa tuwa ang anak. Ibang klase. Pinadala mo rito ang mga gamit mo eh. Kung sa labas kaya kita patulugin. Mommy, that's bad. Saway ng anak niya. Nagbuga siya ng hangin at napailing na lang. Alam niyang wala siyang laban ngayon. Hindi na lang isa ang makulit kundi dalawa na. Ang isa ay grown up man na. Ilang sandali lang din ay natupad ang plano nilang mag-amusement park. Panay ang takbo ni Liam sa kung saan kapag may nakikita itong magandang bagay. Panay naman ang habol nila dahil sa dami ng tao at baka mawala ito. Sumakay sila sa iba't ibang mga rides tulad ng carousel na hindi niya sinakyan at hinayaan ang dalawa na mag-enjoy sa kabayo habang siya ay panay kuha ng litrato at video sa dalawa. Sunod naman ang bumper cars kung saan pabiro siyang binabangga ng dalawa. Sunod ang teacups, Dumbo ride, mini roller coaster at marami pang iba. Pagod siyang naupo sa isang bench. Hindi niya alam kung saan nakukuha ng dalawa ang energy dahil panay ang punta ng mga ito sa kung saan at halos maiwan na siya. Tired? Tanong ni Lucas na inabutan siya ng tubig. Salamat. Agad niyang tinanggap yon at uminom. Tumingin siya kay Liam na naglalaro ng yoyo. Sunod naman kay Lucas na may bitbit na dalawang soft toy na mukhang napanalunan sa isang laro. Oh, para sa'yo. Inabot nito sa kanya ang isa. Kumunot ang noo niya. Ayoko nga. Magagalit si Liam kapag hindi mo tinanggap yan. Sabi nito. Lah? Natawa siya. Bakit? Iisa ba kayo ng emosyon? Sabi niya kasi ibigay ko raw sa'yo. Kung galing naman pala sa anak niya, tatanggapin niya. Kukunin niya na sana yon nang agad nilayo ng lalaki ang kamay. Ako na magbibitbit. Hindi naman mabigat yan. Tumingin ito sa laruan. Mabigat kaya, puno ng pagmamahal ni Liam at pagmamahal ko para sa'yo. Ha? Para siyang nabingi. Gusto niyang matawa sa kakornihan nito, pero hindi niya rin maiwasang kiligin dahil na-miss niya ang ganong mga hirit nito noong mga panahong sila pa. Anong sabi mo? Ang sabi ko, bingi ka. Pambabara nito. Napabusangot siya. Biglang lumapit si Liam sa kanila. Daddy! Nilahad dito ang kamay sa ama. Akin na pong phone niyo. Picture po tayo. Picture? Magandang ideya yan. Ani Lucas na agad na naglabas ng phone at inabot sa anak. Wala siyang planong makisali, pero hinila siya ni Liam at pinagdikit silang dalawa ni Lucas habang nasa gitna ito. Ayaw niya sana, pero wala siyang nagawa kundi ngumiti ng maganda. Ayaw niya namang nakabusangot sa picture, no? Kinabukasan, silang dalawa na lang mag-ina ang nasa bahay dahil pumasok sa trabaho si Lucas. Nabigo na talaga siyang mapauwi ito. Sa dami ba naman ng mga gamit na dinala sa bahay niya? Nagiging kakampi pa nito si Liam na tinutulungan ng ama na kumbinsihin siya na sa bahay nilang patirahin ng lalaki. Pinapili pa nga siya nito kung gusto niyang sila na lang ang lumipat sa bahay nito. Mami! Tawag ni Liam kay Amara na abala sa paggawa ng graphic design para sa bagong kliyente. Tugon niya. Nakaupo si Liam sa tabi niya at panayang kalikot sa bagong robot na binili ng ama para rito. Kailan po uuwi si Daddy? Tanong nito. Nasa work siya, baby. Mamaya uuwi rin siya, okay? Sagot niya. Anong oras po siya uuwi? Tumingin siya sa relong nasa pulsuhan niya. Liam, 1 oras pa lang siyang nawawala. Baka mga 7 hours pa. Hindi ako sigurado eh. Pairam ako ng phone, Mami. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang inabot ang cellphone rito. Akala niya ay manonood lang ito ng cartoon sa YouTube, ngunit ilang sandali lang ay may kausap na. Daddy! Sigaw ni Liam habang nakatingin sa screen. Hi, baby. Boses yun ni Lucas. Gulat siyang napasilip sa screen ng phone. Nanlaki ang mata niya nang makita na nag-video call pa lang dalawa. Liam, kailan ka pa natutong tumawag? Nagtatakang tanong niya. Hi, beautiful. Nakangiting bati ni Lucas sa screen. Agad niyang inilayo ang sarili sa kamera. Mami, matalino po ako. Hindi na po ko kailangan turuan sa gadget. Sagot ng anak niya. That's our son. Matalino. Mana talaga sa akin. Mayabang na sabi ng lalaki. Napailing siya.
Wala ka bang work? Liam, patayin mo na yan. May iba pang gagawin si Daddy. Aniya at nagbibisi-bisihan sa ginagawa. Mami, ayaw niyo po bang kausap si Daddy? Tanong ng bata. Ani mo'y nagtatampo. Sinulyapan niya ang anak. No baby, I like talking to him. Mamaya mag-uusap kami. Aniya sa seryosong boses. Napatigil ang kamay niya sa paggalaw ng mouse nang biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, ay siya namang pagdagundong ng puso niya sa kaba. Amara, long time no see. Sambit ng ginang sa kanyang harapan. May bitbit na tungkod bilang suporta. Malayo na ito sa noon, nataas noo at malakas pa ang tindig. Ito ang ina ni Lucas. Anong ginagawa niyo rito? Kinakabahan niyang tanong. Nalaman ko kung saan ka nakatira nung pinasundan ko si Lucas. Sabi nito. Nagsalubong ang kilay niya at agad na nakaramdam ng galit. Ano? Hanggang dito ba naman guguluhin niyo ako? Puno ng puot niyang sambit. Amara, hindi ako nandito para manggulo. Gusto kitang makausap at gusto ko mag-sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Sinserong sabi nito. Kumuyom ang kamao niya. Mahabang panahon na rin ang lumipas at siguro ay ito na ang tamang panahon para harapin ang mga kinatatakutan niya. Sige ho, pumasok kayo. Sabi niya, pinapasok ito at dinala sa sala. Saglit siyang nagtungo sa kwarto kung saan nakasilip si Liam. Mami, sino po siya? Tanong ng bata. Mamaya, ipakikilala kita sa kanya. Sa ngayon, dito ka muna. Bilin niya. Tumango ito ng maraming beses. Pero bakit po sabi ni Daddy, pupunta agad siya rito nang makita ang lola? Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Sasagutin ko yung mga tanong mo kapag tapos na kaming mag-usap, okay lang ba? Pakiusap niya. Mami! Inabot nito ang mukha niya at nilaparan siya ng halik sa pisngi. Ang sweet naman ng anak ko. Aniya sa kaginulo ang buhok nito. Don't be scared na po. Natigilan siya. Hindi niya inakalang mapapansin iyon ng anak niya. Takot siya sa maraming dahilan. Isa na ron ang posibilidad na makuha ng ibang anak niya. Hindi na ako takot kasi alam ko naman na hindi mo ko iiwan eh. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti rin pabalik ang anak. Iniwan niya na ito sa kwarto at bumalik sa sala para harapin ang ginang. Gusto kong mag-sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Simula ng ginang. Karma ko na siguro ang sakit na to sa lahat ng pagkakamali ko noon. Mahina ang boses nito at mababakas sa muka ang pinagdadaan ng sakit. Si Lucas, galit siya sa akin dahil sa ginawa kong paulit-ulit na paglalayo sa inyo noon. Hindi kita papakiusapan na patawarin ako. Malungkot ang boses nito, pero may isa lang akong pakiusap. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Ano po yun? Pwede ko bang makita ang apo ko? Kahit sa litrato lang. Pakiusap nito. Tumingin siya sa pinto kung nasaan ang anak. May isa lang akong kondisyon. Maotoridad niyang sabi. Sa akin ang anak ko, wala kayong gagawin na kahit ano para makuha siya. Naiintindihan ko, Amara. Naiintindihan ko ang pagdududa mo. Hindi na kita pipilitin pa na makita siya. Maraming beses siyang napalunok. Si Lucas, mahal na mahal ka talaga na batang yon. Handa siyang iwan ng lahat para sa iyo, Amara. Kung ano man yung lamat na naging sanhi ng hiwalayan ninyo, saan ay mapatawad mo siya. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang punot dulo. Ang dahilan kung bakit kailangan lumaki ng anak mo na malayo sa ama. Mahabang tura nito. Sana ay magkabalikan kayo. Dugtong nito. Malabo na po yan. Hindi naman po ibig sabihin na may anak kami, ay dapat na kaming magkabalikan. Pinapayagan ko siyang makasama si Liam. At hanggang doon na lang po yun. Balik niyang sagot. Tumangu-tango ang ginang. Naiintindihan ang nais niyang iparating. Tumayo siya. Liam? Tawag niya sa anak na nasa kwarto. Agad na bumukas ang pinto. Tumakbo ang bata patungo sa kanya at nagtago sa likod niya. Bakas sa mukha ng ginang ang nag-uumapaw na tuwa nang makita si Liam. Liam, siya ang mama ng daddy mo. Ang ibig sabihin, siya ang Lola Myrna mo. Ipinakilala niya ang ginang sa anak. Napalitan ng pagkamangha ang ekspresyon ng anak. I have a Lola? Tuwang-tuwang tanong nito sa kanya. Tumango siya. Yes, you have a Lola. Kinuha niya ang anak sa likod at hinarap sa ginang.
Halos mangiyak-ngiyak ang ginang habang nakatingin sa bata. Kamukhang kamukha niya si Lucas nung maliit ba? Teary-eyed itong inabot ang bata. Ay, Mrs. Mirna Buenavista, pwede mo kong tawaging Lola. Ikaw si Liam, tama? Baling nito sa apo. Tumango si Liam. Opo, Lola. Niyakap ng ginang ang bata. Ma! Bigla namang bumukas ang pinto at niluwani yon si Lucas. Agad na dumapo ang tingin nito sa ina. Anong ginagawa niyo rito? Daddy! Samantalang masaya naman si Liam na nakita si Lucas. Tumakbo ito at niyakap ang ama. Nagtatakang tumingin sa kanya si Lucas habang binubuhat ang anak. Sinagot niya lamang ito ng ngiti. Lumapit ang ginang sa lalaki at parang may sinabi pa rito. Kapwa nagngitian ang dalawa habang nakatingin kay Liam na tila may ipinagyayabang sa mag-ina. Ilang sandali lang din ay humarap sa kanya ang ginang. Salamat sa pagpapatuloy mo at ako'y uuwi na ha? Yumuko pa ito at umakto ng aalis. Sandali, pigil niya na may maalala siya. Birthday po ni Liam bukas. Pwede po kayong bumisita bukas. Anyaya niya rito. Isang bagay na ngayon lang din narinig ni Lucas. What? Really, Liam? Masayang tumingin ang lalaki sa anak. Yes, Daddy! Ngumiti ang ginang. Kung ganon ay talagang pupunta ako. Lumipat ang tingin nito sa bata. May gusto ka bang regalo na matanggap, apo? Maraming beses na umiling ang bata. Natupad na po ang wish ko na magkaroon ng daddy. Napangiti rin siya at nahawa sa kasiyahan ng anak. Ayaw mo bang hilingin na magkabalikan kami ng mami mo? Mahinang tanong ni Lucas sa bata. Sapat lang para marinig niya. Lucas, ano yan ha? Nagbabanta ang boses niya. Nagkatinginan ng mag-ama at sabay na humagikik. Imbis na mainis ay hindi niya maiwasan na matawa na rin. It was such a good view seeing them together. Kung may camera nga lang ay baka pinicturean niya ng dalawa. Maaga pa lang ay magkatulong ng hinanda ni na Lucas at Amara ang birthday party ni Liam. Mga letter balloons na bumubuo ng happy birthday Liam at numbers na 7 years old. Kasama ang marami pang lobo na isinabit sa iba't ibang sulok ng bahay. Nakatarpaulin din ang mga mukha ni Liam mula pagkabata hanggang sa paglaki. Katulong din nilang nagluto ng mga handa sina Danny at ilang kasambahay na hiner ng mama ni Lucas. Ang iba naman ay in-order sa iba't ibang restaurant. Inibitahan ni Lucas sa mga empleyado, kaibigan at ilang mga kamag-anak. May mga palaro tulad ng treasure hunt, musical chair at stop dance. Pati kantahan kung saan todo perform si Liam para magpasikat. Tuwang-tuwang mga bisita, lalong-lalo ng birthday boy. Nag-enjoy si Amara sa pagkuha ng mga larawan. May maidadagdag na naman siya sa album. Pero sa pagkakataong iyon ay kasama na ang ama nito, ang lola, mga kaibigan at marami pang iba. Mami! Bigla siyang hinila ni Liam. Pinagdikit silang dalawa ni Lucas. Nagpabuhat pa ito kay Lucas. Saka humarap kay Danny na may hawak na kamera. Amara, lapit ka pa ng konti. Parang hindi ka nanay ah. Pabirong sabi nito. Nagtawanan ng mga nakarinig. Wala siyang nagawa ng akbayan siya ni Liam at inakbayan din ito si Lucas. Sa takot niyang baka mahulog si Liam, ay ipinwesto niyang isang kamay sa puweta nito. Pareho sila ni Lucas na nakasuporta sa paghawak kay Liam. Nagkatinginan pa silang dalawa dahil sa lapit na mga mukha nila. Mami! Daddy! Face the camera po! Nanatiling nakatutok ang paningin niya kay Lucas hanggang sa limuwanag ang flash at tuluyan silang nakuna ng litrato. Teka! Hindi pa ako handa! Reklamo niya. Okay na girl, ganda nga ng kuha eh. May ngiting nangaasar na sabi ni Danny bago ipinakita ang picture sa kanya. Nakatingin siya kay Lucas sa picture habang parehong nakangiti ang mag-ama na nakaharap sa kamera. Natapos ang party na puno ng tawanan, masaya ang lahat ng nilisan ng bahay nila. Magkatulong sila ni Lucas na nagligpit ng mga pagkain sa mesa nang biglang hilahin sila ni Liam. Mami! Daddy! Laro po tayo! Yaya nito. Umupo siya para pantayan ng anak. At anong laro naman ang gusto ng birthday boy ko? Wedding boot, Mami! Masayang sabi nito. Ha? Nabura ang ngiti niya. Maganda yon. Gusto ko yon. Let's do it. Agad na payag ni Lucas. Ayoko. Tumanggi niya. Sabay na napabusangot ang dalawa. Walang duda na mag-amanga ang mga ito. Mami, my wish is to see you in a wedding dress. Sabi ng bata. Pagbigyan mo na. Birthday niya naman.
Sabad ni Lucas. Sinamaan niya ito ng tingin. Para kay Liam. Dugtong ng lalaki na may ngiting nakakaloko. Oo na, sige na. Paano ba? Wala na naman siyang nagawa. Yay! Tumalon-talon sa tuwa ang bata. Mami, tara po sa kwarto. Hinila siya nito papuntang kwarto. Paano ko anak? Anong gagawin ko? Tanong naman ni Lucas na hindi rin alam kung anong wedding boot ang gagawin nila. Daddy, okay na po yung suot mo. Tayo po kayo sa dulo. Tinuro nito ang bandang sulok ng pader. Ako pong maghahatid kay mama sa altar. Ganun pala. That's a good idea. So rito ako tatayo? Tumayo na ito sa lugar na itinuro ng anak. Inayos-ayos pa nito ang suot na button-down shirt na parang ikakasal talaga. Okay, I'm ready. Ngumiti ng matamis ang lalaki habang nakatingin kay Amara. Bakas ang excitement na para bang totoo talaga ang mangyayari. Somehow at some point, Amara felt a warm sensation through her heart. Parang isang panaginip na masyadong maganda para maging totoo. Pumasok na sila sa kwarto. Saan galing to? Gulat niyang tanong na makita ang wedding gown na nakalapag sa kama. Kay Tita Dani po. Sabi niya ipasuot ko raw po sa inyo. Yan pong regalo niya sa akin. Sagot ng bata. Ano? Gulat niyang sabi. Napailing siya at inisip kung anong pumasok sa isip ng kaibigan niya para bigyan ng anak ng isang magarbong wedding gown. Mami, suotin niyo na po. Nangangalay na po si Daddy sa labas. Pilit ng anak. Oo na, sige na, sige na. Diyan lang po ko sa tapat ng pinto. Hintayin ko po kayo. Sabi nito bago lumabas. Matagal siyang napatitig sa wedding gown. Isa iyong off-shoulder na exposed ang likod. Parang napapagod na agad siya dahil mukhang makapal at mabigat. Pakiramdam niya tuloy ay totoong ikakasal siya. Sinuot niya na yon, saka tinitigan ng sarili sa isang full-length mirror. Hindi niya maiwasang mamangha dahil lumitaw ang kurba ng katawan niya at hindi maipagkakaila na bagay sa kanyang suot dahil fair skin siya at fit ang katawan. Nilugay niya lang ang buhok niya at naglagay ng kaunting makeup. Excited siya na kinakabahan. Ganito ba ang pakiramdam ng ikakasal? Bulong niya sa sarili. Biglang may kumatok sa pinto. Mommy, are you done? Tanong ni Liam sa labas ng pinto. Yes, baby. Sagot niya. Bumukas ang pinto at agad na gumuhit ang malawak ng ngiti sa mukha ni Liam nang makita siya. Mommy, ang ganda niyo po. Tuwang-tuwang sabi nito. Kinilig siya. Thank you, baby. Halika na po. Excited na rin po si Daddy na makita kayo. Nilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya iyon at sabay silang naglakad sa mistulang aisle palapit kay Lucas. Tuwid na nakatayo si Lucas. Feel na feel nito ang pagiging groom habang nakatingin sa kanya. Tulala at parang nakakita ng Diyosa. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya habang naglalakad palapit sa lalaki. Nang makarating siya sa harap nito, ay ipinasa ni Liam ang kamay niya sa ama nito. So, what's next? Tatayo lang ba kami rito? Hindi siguradong tanong ni Amara. Humigpit ang hawak ng lalaki sa kamay niya. You look so beautiful tonight. Puri nito. Ngayon lang? Pabiro niyang tanong. You've always been beautiful in my eyes, but today, you're extra beautiful. Okay, so, are we done? Hindi naman to totoong kasal, di ba? Hindi natin kailangan dumaan sa mga seremonya. Sabi niya. Amara, pwede bang bigyan mo ko ng 5 minuto? Pakiusap nito. Sige, para saan? Hindi ako naging mabuting kasintahan sa'yo noon. Nagsisisi ako na hindi kita naprotektahan at hinayaan kitang mag-isa sa mga bigat na dala mo. Naiinis ako kasi wala ako sa tabi mo ng mga panahong yon. At galit ako sa sarili ko dahil ang laki kong gago nun. Uli na para humihingi ng kapatawaran. Pero sana tanggapin mo ko muli. Mahabang sabi nito. Thank you for bringing such a cutie little boy into this world. Salamat sa pagpapalaki at pag-aalaga sa anak natin. Ngayon, hindi ka na mag-isa sa pag-aalaga kay Liam. Tumingin ito direkta sa mga mata niya. Amara, I still love you so much. Tama ka, maraming magbabago at marami akong pwedeng makilala. Pero wala akong kinilala dahil ikaw lang nag-iisa sa puso ko. Sinserong pahayag nito, puno ng emosyon. Tango lang siya ng tango at naiiyak na siya. I won't force you to forgive me or to love me again. But I will wait until you are ready and until I am fully accepted. Huling sabi ni Lucas
Saka itinaas ang kamay niya at hinalikan ng likod ni Yon. Sobrang payapa ng puso at isip niya ngayon. Isa na lang ang nais niyang mangyari, ang mabuo silang tatlo. Hindi mo na kailangan maghintay. Gusto pa rin naman kita at handa akong sumugal ulit. Sabi niya na may magandang ngiti. Umangat ang tingin ng lalaki at tuluyan ng tumulo ang luha nito. Umiwas ito ng tingin at mabilis na pinunasan ng luha. "Daddy is crying, Mommy!" Ani Liam, tila ng aasar. Natawa na lang si Lucas habang naiiyak pa rin. Ganoon din si Amara, na malapit ng maluha. "Tears of joy, kasi palagi na tayong magkakasamang tatlo," sabi niya sa anak niya. Kuminang ang mga mata ng bata sa tuwa. "Yay!" Tumalon-talon ito sa sobrang saya. Inabot ni Lucas ang bata. Tinakpan ng mga mata gamit ang kamay. Sa kanila pata na marahang halik sa labi si Amara. Tagumpay ang misyon ni Liam. Nahanapan siya ng love life. Makalipas lang ang ilang buwan ay nagkatotoo ang kasal nila ni Lucas. Ang pinakamasaya ay ang ring bearer nila na si Liam. Lumipas man ang maraming taon ay walang nagbago sa pagmamahalan nila ni Lucas. Ay, meron pala. Lalo iyong lumalim at tumibay na hindi na kayang sirain ng anuman o sino man. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!